Alam mo ba na may mga bagay talaga sa buhay na kung titignan mo, parang imposibleng magtagpo. Gaya ng saging at ketchup. Isipin mo, saging na ginagawang sausawa ng pritong manok? Kung ako ang unang nakarinig niyan, baka sabihin ko, Marites, may lagnat ka ba? Pero eto na nga, banana ketchup is real. At hindi lang basta totoo, national pride pa natin yan. Balikan natin ang panahon ng World War II. Siyempre, hindi pa uso ang wifi noon, pero uso ang kagiluhan. Hirap na hirap ang mga Pinoy kasi kulang ang supply ng kamatis. At alam mo naman tayo, hindi mabubuhay ng walang ketchup para sa pritong isda, burger at siyempre, spaghetti na matamis. Pero buti na lang may isang Pinay na hindi lang matalino kundi madiskarte. Siya si Maria Orosa, isang food technologist at bayani. Naisip niya, kung walang kamatis, di gamitin ang meron tayo. At anong meron? Abay saging, syempre. Dahil kung may taniman man na hindi nauubusan dito sa Pinas, yun na ang saging. Kaya boom, banana ketchup ang naimbento. Imbes na kamatis, ginamit niya ang pinikpit na saging, suka, asukal at mga spices. Kaya medyo matamis ang lasa, tapos pinalaban sa mga ulam. At guess what? Nagustuhan ng mga tao. Kasi nga, Pinoy tayo, mahilig sa tamis. Kahit sa pag-ibig nga, kahit masakit, basta matamis, go pa rin. Pero teka lang, kung saging ang ketchup, bakit pula? Dapat dilaw, 'di ba? Ayan ang magic ng marketing. Dinagdagan ng food coloring para magmukhang tomato ketchup. Kasi aminin natin, kung makikita mong parang giniling na saging na dilaw ang ketchup sa bote, baka hindi ka bumili. Pero dahil pula, aba, sold. At kahit na yon, sanay na tayong isipin na ketchup equals pula. Fast forward sa kasalukuyan. Banana ketchup all around na condiment sa kusina. Hindi lang pang prito. Kasama sa spaghetti na matamis na version natin. Yung spaghetti na kapag pinatikim mo sa foreigner, mapapatingin sila sa'yo ng masama kasi akala nila dessert. Banana ketchup din sa mga meatloaf, hotdog, fried chicken at minsan, kahit sa kanin. Oo, may kilala kong tao nilalagyan ng ketchup ang plain rice. Hindi ko nababanggitin kung sino. At eto pa, banana ketchup hindi lang basta pagkain. Reflection siya ng pagiging madiskarte ng Pinoy. Isipin mo, kung hindi dahil sa kakulangan, baka hanggang ngayon puro tomato ketchup lang ang kilala natin. Pero dahil sa diskarte, may sariling bersyon ang Pilipinas. Parang love life lang. Kapag walang tomato sa buhay mo, baka saging pala ang destiny mo. Kaya sa susunod na magbubukas ka ng bote ng banana ketchup, tandaan mo, hindi lang yan sausawan. Yan ay kwento ng talino, diskarte at kaunting kalokohan. Kasi sino ba namang mag-aakala na ang saging pwedeng gawing ketchup? Pero ayun, nangyari. At hanggang ngayon, proud tayo sa kanya. Banana ketchup, matamis, madiskarte, at laging handang sumama sa ulam mo. Parang tunay na kaibigan. At kung hindi mo siya bet, well, baka ikaw ang tunay na walang taste. Na yon, alam mo na. Nabitin ka ba sa panonood? Huwag mag-alala. Panoorin ang iba ko pang video para sa mas maraming fun facts at nakakamanghang kaalaman. Huwag kalimutang mag-like at i-share ang video na ito. Hanggang sa muli, paalam. Wow.